Sa pagtatapos ng taon, tuloy nang isasara ng Pilipinas ang pinto nito sa mga pogo, kaya maraming ari-arian ang mababakante. Pero sa ulat ng mga enforcement agency, may maliliit na pogo pang nag-ooperate ng patago. Saksi, si Salima Refran. Naka-online pa ang mga Chinese national na ito nang datna ng mga NBI agent sa Parañaque. Pugad umano ng panluloko ang niraid na bahay na nabisto ng kasambahay. Nung malaman ko, binabawalan na nila ako umakyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Natatakot po ako. Nakatsyempo raw siyang tumawag sa isang kaibigan na siyang humingi ng tulong sa NBI. Arestado ang 7 Chinese national. Nabisto sa mga naiwang computer ang script sa iba't ibang panloloko at may indikasyong may mga Pilipino silang nabibiktima. They came from a big pogo organization. And dahil sa wala na nga, pinatigil na ng ating Pangulo ang pogo, nag-divide sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. Ang pinakamalaking pogo hub sa bansa na nasa Island Cove sa Kawit, Cavite, ipinadlak na kanina. Itinayo ito sa ari-ariang ibinenta noong 2017 ng pamilya ni Interior Secretary John Vic Remulla. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Pinatay na. So, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Dahil sa pagsasara ng Pogo Hub, nawala ng trabaho ang 15,000 empleyadong karamihan ay mga Pilipino. Problema naman ng operator kung ano ang gagawin sa 30 hektaryang ari-arian na may 57 gusali. Considering na di pa po namin tapos bayaran ng mga utang namin dito. So we're open to any suggestions, but now we just want to show everyone po na sarado na po ang island. Ang malawak na compound ng pinasarang Pogo sa Bamban, Tarlac, mistulan ng Ghost Town. Halos wala na ring naiwan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, maliban sa mga pulis na nagbabantay at mga kambing na nanginginain ng damo. Selyado na ang mga work area, pati mga villa ng mga boss. Pero pinayagan kami pasukin ng isa sa mga dormitoryo. Magmula nung ni-raid ay hindi pa ito nakikita ng publiko. Katunayan, puno na nga ng agyo itong paligid. At kung titignan mo yung mga kwarto, makalat, magulo. Kasi ganito iniwan yung mga pogo worker, yung kanilang mga dormitoryo, nang sila ay tumakas. Dito naman, sa may gilid na ito, medyo iba na yung amoy. Yan ay dahil may mga naiwan din pagkain na nabubulok na sa mga oras na ito. Sa taya ng real estate consultancy firm na Lee Chu Property Consultants, humigit kumulang 1 million square meters ng office space ang mababakante sa paglisa ng mga pogo. Hindi pa kasama dyan ang maraming landlord na nagpaupa ng kanilang mga condo unit o residential property sa mga foreign pogo workers. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.